Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Boston Celtics hindi pa nagtapos sa pag-trade. At si Dan Levy nilinaw ngayon ang susunod na gagawin ng team sa draft night at sa off-season matapos kumuha ng bagong player bilang panimula. Nasa kasagsagan na ang NBA off-season. Isang araw pa lang matapos ang NBA Finals na trade na ng Boston Celtics si Jrue Holiday papuntang Portland Trail Blazers kapalit nina Anfernee Simons at 2 second round picks. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Martes ng araw. Dagdag pa ni Charania, patuloy na nakikipag-usap ang Boston sa iba't ibang team tungkol sa posibleng trade ng ilang mahahalagang manlalaro sa kanilang roster. Si Holiday ay naging malaking bahagi ng 2024 NBA title run for Boston. Nagpakita ng lockdown defense at nagsilbing playmaking hub sa opensa. Noong April 2024, pumirma ang 35 taong gulang na guard ng 4 na taong extension na nagkakahalaga ng $135 million. Si Simons, 26, ay may expiring contract na mahigit $27 milyong ang halaga. Ang number 24 overall pick noong year 2018 ay nahubog na bilang solid multi-level scorer pero patuloy na nahihirapan ng Portland na makabuo ng playoff caliber team mula nang umalis si Damian Lillard. Noong una, nakuha ng Portland si Holiday sa year 2023 trade na nagpadala kay Lillard sa Milwaukee bago nila ito muling itinrade papuntang Boston. Ngayong nakaraang season, nag-average si Holiday ng 11.1 points, 4.3 rebounds at 3.9 assists with 44% shooting from the field, 35% in 3-point range at 91% from the free throw line. Si Simons naman ay nag-average ng 19.3 points, 4.8 assists at 2.7 rebounds and 43% shooting from the field, 36% in 3-point range at 90% in free throw line for Portland. Kabilang sina Shadon Sharp, Jerami Grant, DeAndre Ayton, Scoot Henderson at Denny Avdija sa iba pang pangunahing scorer ng Portland ngayong season, pero wala pa ring malinaw na direksyon ng team kung magko-contend na ba sila o patuloy na magtatayo ng young core. Para naman sa Boston, hindi pa sila nagtapos at nakikitang nagre-retool ang Boston na nagbitiw ng isang championship caliber na piraso kapalit ng isang potential lead scoring guard, lalo't nagre-rehab si Jason Tatum mula sa torn Achilles. Sa patuloy na pagkilos ng Boston, mas magiging malinaw kung paano isasama si Simons sa mas malaking plano ng team. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa plano ng Boston? Sa ibang balita naman, kung magagawa ng general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy at ng kanyang mga kasama sa front office ang kanilang plano, magiging malaki ang pagbabago ng kanilang roster pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo. Magsisimula ang kanilang rescue mission ngayong linggo sa 2025 NBA Draft na susundan ng free agency sa susunod na linggo na ayon kay Dunleavy ay magiging napakahalaga. Matapos pag-aralan ang Warriors at mapanood ang NBA playoffs, nagbigay si Dunleavy nitong araw ng ideya sa mga layunin ng team ngayong off-season. Lumabas talaga na mahalaga pa rin ang depensa, sabi niya sa Chase Center. At sa opensa naman ang kakayahan na magkaroon ng espasyo sa court para labanan ang mga depensang ito. Depensa muna, saka opensa. Nagbigay ang postseason ng ibang kasagutan sa Warriors sa tanong na dati nilang sinasagot ng may matinding kumpiyansa matapos nilang tapusin ang regular season na may pinakamahusay na depensa sa NBA. Kailan hindi sapat ang number 1 defense sa liga matapos magtala ng league best 109 defensive rating. Sa huling 9 na linggo ng regular season, naniwala ang Warriors na mailalapit sila ng kanilang depensa sa malalim na playoff run. Baka nga madala pa sila sa NBA Finals. Ngunit matapos ang 7 laro na panalo kontra Houston Rockets sa unang round, tinalo ng Warriors ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Semifinals at pagkatapos ay natalo ng 4 na sunod-sunod na tila wala silang laban lalo na nang mawala si Stephen Curry. Nag-average ang Timberwolves ng 114.8 per game sa kanilang 4 na panalo. Ang kanilang offensive rating ay 116.9 with 60.4 effective field goal percentage, pero ang opensang yon ay bumagal sa conference finals laban sa Oklahoma City Thunder. Ang Timberwolves ay may offensive rating with 111.7 at below an effective field goal at true shooting with 57.5 percentages.
Kaya paano muling aayusin ng Warriors ang kanilang roster ngayong summer para maging contender sa isa sa pinakakompetitibong conferences sa kasaysayan ng NBA? Aayusin ba nila ang hindi consistent na point of attack defense? Hahabol ba sila ng isang big man na may rim protection credentials? Ang nasa itaas ng priority list ni Dan Levy ay tila nakasulat na sa dugo. Pakiramdam ko malaking usapan ito sa buong liga ngayon, sabi ni Dan Levy. Sa pangkalahatan, mas mahalaga ang rim protection, at least ganon ang basehan ng bayad sa mga players at sa mga hinahanap sa trade. Isa pang salik ay ang pagkakaroon ng top tier team sa West ng rim protection sa likod ng kanilang POA defense. Sina Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein ang nagpapahirap sa loob para sa Thunder, si Rudy Gobert para sa Timberwolves, at sina Alperen Sengun at Steven Adams para sa Rockets. Ang Warriors ay may Trayce Jackson Davis na solid pero hindi elite rim protector, si Draymond Green na 6'6" pero 35 taong gulang na ay hirap na sa role na yon. Si Quinton Post ay 7-footer pero hindi na ibibigay ang aspetong iyon. Kasama sa listahan ng free agent big men sina Brook Lopez at Al Horford na maaaring masyadong mahal, pati na sina Clint Capela at ang wild card na si Ben Simmons. Lahat sila'y maaaring magbigay ng tulong, kaya't naghahanap sila ng POA defenders at rim protectors. Maghahanap sila ngayong linggo, sa susunod na linggo at baka lampas pa roon dahil mahalaga ito para maging banta sa West. Pareho silang mahalaga, sabi ni Dan Levy. Dahil may isang tulad ni Draymond sa team natin, elite tayo kapag may ganyang player. At pakiramdam ko kaya pa nating gumaling sa on-the-ball defense. Ayaw kong sabihing mas mahalaga sa atin ang on-the-ball. Sa tingin ko pareho silang sobrang mahalaga at titingnan naming tugunan pareho sa free agency. At ang Golden State Warriors ngayon ay kumilos na upang patibayin ang kanilang roster bago magsimula ang NBA Summer League matapos iulat ni Olgun Uluk ng ESPN na pinapirma nila si Alex Higgins-Titcha sa isang summer contract. Ang 6'7" forward ay sumali sa summer program ng Warriors matapos maglaro para sa Cairns Taipans ng NBL noong nakaraang season kung saan naging teammate niya ang kasalukuyang guard ng Golden State na si Taran Armstrong. Si Armstrong ay pumirma ng two-way contract sa Warriors noong Pebrero at bagamat hindi siya nakapag-debut sa NBA sa mga huling linggo ng regular season, nagpakitang gilas siya sa kanyang maikling stint sa G League kung saan nag-average siya ng 11.5 points, 5.8 rebounds at 7.9 assists with 51% shooting from the field at 36.4% from the 3-point range. Wala pang isang taon mula nang pumirma si Higgins-Titcha bilang development player ng Taipans noong Hulyo ng nakaraang taon, kung saan nag-debut siya na may 4 na puntos, 4 na rebounds at 4 na blocks sa loob lamang ng 5 minuto ng laro. Nakilala ang 24 na taong gulang dahil sa kanyang 11 puntos at 11 rebounds, double-double sa kanyang unang NBL start at nagtala rin ng career high na 15 puntos at 4 na rebounds sa huling laro ng Cairns sa season laban sa Tasmania Jack Jumpers. Taglay ni Higgins-Titcha ang sukat at athleticism na maaaring magbigay sa kanya ng presensya sa magkabilang dulo ng court, lalo na sa depensa kung saan nagpakita siya ng ilang highlight na block kasama ang Taipans sa buong NBL season. Isa sa mga ito ay laban sa pamilyar na mukha para sa mga tagahanga ng Warriors kung saan na-block ni Higgins-Titcha ang isang drive at layup attempt mula kay former Golden State guard at 2017 NBA champion Ian Clark. Magsisimula ang Summer League campaign ng Warriors sa pag-host nila ng California Classic sa loob ng 2 linggo. Ang kanilang unang laro ay laban sa Los Angeles Lakers sa Chase Center sa July 5th bago ang mga susunod na laban kontra San Antonio Spurs sa July 6th, Miami Heat sa July 8th. Anong masasabi niyo sa plano ni Dan Levy mga kaibigan at sa ginawa nilang hakbang ngayon?